Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Wilson Del Rosario Jr. Always watching, sir. Pa-shoutout po. Mindanao. Pa-expired na pero wala man lang job match si count, sir. Sana makapag-renew na. Ito si kabayan ay waiting ng employer at malapit nang ma-expired yung kanyang 1 year sa approval sa paghihintay ng employer papunta dito sa South Korea at kailangan niyang i-renew. I-renew mo lang kabayan at sa mga lalaki ay mataas ang tsansa na magka-employer at darating din yan sa tamang panahon. Tiyaga lang sa paghihintay kabayan. At ang video ko ngayon ay tungkol sa aking pag-ibig. Pag-ibig MP2 savings. At ipapakita ko sa inyo kung magkano na nga ba talaga yung naihulog ko sa Pag-ibig MP2 savings account. At nagsimula akong maghulog sa Pag-ibig MP2 ay nung pagbalik ko dito nung second contract ko nung 2023 at ang unang hulog ko ay September 12. At ipapakita ko nga sa inyo kung magkano na ba talaga yung naipon ko sa loob ng sa loob ng 2 years. 2 years and 2 months na. At ang hulog ko mga kabayan ay minsan hindi naman talaga pare-pareho. Monthly talaga ang hulog ko sa MP2. Hindi talaga ako pumapalya. Ang pinakamataas kong hulog mga kabayan ay 40,000 a month. Pero minsan pag yung merong pangailangan sa Pilipinas, yung pamilya ko, siyempre nababawasan yung hulog ko. At bukod kasi sa yung budget ng pamilya ko sa loob ng isang buwan, nagpapadala ko ng budget minsan pag yung mga anak ko ay may kailangan na project sa school, halimbawa may field trip, tapos halimbawa nangihingi yung magulang ko, yung magulang ng asawa ko, siyempre kahit pa paano ay tumutulong ako kaya hindi ko na-maintain yung 40,000 na hulog monthly. Minsan 30, minsan nga 20 nung nagbakasyon ako nung nitong October. Noong October ay 20,000 lang naihulog ko kasi gumastos. Siyempre, alam nyo na, family time, punta dito, mga mall, pero hindi talaga ako nag-out of town. Mall lang talaga kami, tapos bili lang ko yung anak ko dati ng ng pagbakasyon ko sa Pilipinas, nitong nakarang October lang, binilhan ko ng laptop, tapos bumili rin ako ng printer, kaya 20,000 lang yung naihulog ko nung nakarang October. Ito mga kabayan yung apps ng Pag-ibig. At maglalagin muna ako para makita ninyo kung magkano na ba talaga yung naihulog ko. Tingnan nyo na lang dyan sa screen. At ito, nabuksan ko ng mga kabayan at titingnan natin. Nakalagay dyan. Hindi ko na lang siyempre papakita yung Pag-ibig number ko, yung tunay kong pangalan, para na rin sa privacy ng account ko. At i-click ko itong main account. Yan, lalabas dyan. Nandyan yung regular savings, MP2 savings, council loan, multipurpose loan, calamity loan, etc. At i-click ko lang itong MP2 savings at makikita ko na kung magkano na ba talaga yung pera ko sa MP2, Pag-ibig MP2 savings. Yan, makikita nyo dyan, ayan na. I-click ulit para mas malaki yung makita nyo. Ayan, nakalagay dyan ay ang pera ko na lahat sa Pag-ibig MP2 kasama ang tubo ay 1,020,334.47. Ayan, 1,020,334 pesos. Yan na yung lahat, kasama na yung tubo. At ang naging tubo ng pera ko, ang totoong hulog ko lang talaga, total contribution ko ay 996,000 pesos. Tapos sa loob ng 2 taon, tumubo yung 900, hindi naman talaga totally 2 taon, kasi yung unang hulog ko ay September 2023,
At ang computation lang ng tubo dito ay yung 2023 lang, saka yung hulog ko ng 2024. Yung hulog ko ngayong 2025 ay next year ko pa malalaman. Ang hulog ko nitong 2025 ay wala pang tubo mga kabayan. Malalaman pa yan next year mga May or April. Doon sila naglalabas kung magkano yung mga tinubo ng mga naghuhulog sa Pag-ibig MP2 savings. At tingnan natin yung hulog ko nung 2023 view. Ayan. Ito yung hulog ko ng 2023, nakalagay dyan, 9/12/2023. Tinestingan ko muna ng 500 pesos para malaman ko kung papasok ba talaga sa account ko. Ayan, pumasok naman siya. Ayan, 500, unang hulog ko, 500 pesos lang. Pinakambaba mga kababayan na hulog sa Pag-ibig MP2 ay 500 pesos. Tapos, wala nang limit yun. Kahit maghulog ka ng one time, 1 million, walang problema. Saka dito sa Pag-ibig mga kabayan ay hindi naman obligado na monthly kayo maghuhulog. Unang hulog ninyo, kahit hindi na kayo maghulog, pero pagdating ng 5 years, siyempre may tubo din yun. Kahit isang beses lang kayo maghulog. Pero kung maliit ang ihuhulog ninyo, siyempre maliit din ang tubo nun. Kunyari, sa loob ng isang taon, 2 beses o 5 beses kayo maghulog, walang problema dun. Hindi kayo obligado na monthly maghulog. Kung may extra kayong pera, pwede nyo ihulog. Ayan, yung hulog ko ng September, 500 pesos. October 2023, 6,000. Nahati yung hulog ko nung October 2023. Bali, 12,000 yung hinulog ko nun. At ewan ko bakit anong nangyari ganyan. Nagdalawa, naging 6,000, 6,000. Tapos pagdating ng November 3, 2023, ay 43,000 yung naihulog ko. Magkano ba yung tinubo ng 2023 ko nahulog simula September hanggang November? Pagdating ng December 2023 ay hindi na ako napaghulog. Siguro may binayaran ako noon kaya hindi ako napaghulog noong December 2023. At ang naging dividends ng hulog ko noong 2023 ay 728 pesos. Maliit lang mga kabayan kasi maliit pa lang naman talaga yung hulog ko. Tingnan natin naman yung sa 2024. Dito ko na kumpleto ng hulog buong taon. Kaya malaki yung tinubo ko dito. Ayan. 2024 yan mga kabayan simula January 1/11/2024. Hulog ko 42,000. February 2024, 42,000. March, 40,500. April, 42,000. May, 41,000. Ang laki nung nahulog ko pala dito nung June 6, 2024, 55,000. Kasalungkuyan kasi nung medyo malakas yung OT noon, kaya nakapaghulog ko ng ganyan. July 2024, 42,000. Yan. August, 40,000. September, 41,000. October, 40,000, 40,000. Pagdating ng December 2024 ay 37,000. At magkano yung tinubo ng pera ko, yung lahat ng naihulog ko noong 2024. Nakalagay dyan, ayan, tumubo mga kabayan ng 23,600 pesos. Ang laki ng tinubo ng 2024 kasi buong taon yung hulog ko. Diba? Ganun talaga, pag malaki ang hulog, malaki ang tubo. Ayan. Ayan mga kabayan, yung tinubo ko. Tapos tingnan natin, itong mga kabayan, itong hulog ko nung 2025 ay hindi pa kasama sa next year pa malalaman, 2026, yung kung magkano yung tutubuin ng pera ko, yung naihulog ko nung 2025. Tingnan natin yung 2025. Yan. Yan mga kabayan, yung mga hulog ko dito, medyo bumaba ang hulog ko dito. Noong January 2025, 40,000. February, 32,000. March, 40,000.
April 38,000, May 39,000, tapos June 34,000, July 40,000, August 40,000, September 35,000. Noong October nung nagbakasyon ako, ito, maliit lang nahulog ko, 20,000. Itong nakaraang November, 40,000. Tapos December, ngayong buwan, December 6 nung nakaraan, 40,000 na ihulog ko. Yun mga kabayan. Ayan ang nahulog ko na. Ang pera ko na sa Pag-ibig yung Pito. Ayan. Simula nung 2023 hanggang ngayon, 2025. Pero hindi pa kasama, inuulit ko, hindi pa kasama dito yung tubo nung 2025. Malalaman pa yan ay May or April next year. 1,020,334 pesos. Yan, malaki na. At ang bala ko dito mga kabayan, hanggang matapos yung kontrata ko dito, hanggang 2028, ay i-continue ko yung hulog. Kasi ang bala ko talaga dito mga kabayan, hindi naman sa nagyayabang ako mga kabayan, siyempre para ma-inspire din kayo, para malaman ninyo na legit talaga itong Pag-ibig in Pito. Walang halong yabang ito mga kabayan, para ma-inspire kayo, kasi mas malaki talagang tubo dito sa Impito kaysa sa bangko. Ang kagandahan kasi dito, yung hulog mo dito, ay sa Pinas mo na makukuha. Hindi katulad nung mag-iipon ka dito sa South Korea mga kabayan, malaki rin ang tubo pagdating sa mga bangko. Meron akong mga kakilala dito na dito nag-iipon ng pera sa bangko dito kasi malaki raw ang tubo. Pero ang advantage lang kasi nito, nasa Pilipinas na. Pag dito ka nag-ipon, ewan ko lang kung anong proseso, di rin ako sigurado. Ang tingin ko kasi, pag dito ka nag-ipon, bago ka umuwi, kailangan pang withdrawin. Diba? Katulad dito, malaki na ang tubo. Pag naghulog ka dito, pag uwi mo sa Pinas, doon mo na makakuha sa Pilipinas. Wala ka ng bit-bit na pera. Diba? Ang ginagawa siguro ng iba, tinatransfer na rin agad sa bank account nila sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung paano proseso nun. Kaya yun, doon sa mga baguhan o mga nandiyan pa lang sa Pilipinas na mga subscribers ko, pagdating nyo dito sa Korea, kung gusto nyo mag-ipon dito, madali lang mga kabayan. Madali lang mag-open account sa Pag-ibig in Pito. Maraming tutorial dito sa YouTube, o kaya message nyo lang si James Pag-ibig sa Philippine Embassy, at hindi naman agad siya nakakapag-reply, pero nag-reply yan, mabait yan. Pwede kayong magtanong sa kanya kung paano mag-open ng Impito savings account. At paano ba ako nakakapaghulog dito sa Impito? Ang ginagamit ko mga kabayan na panghulog dito sa aking Impito ay GCash. GCash ang gamit ko mga kabayan para mahulugan kong itong Pag-ibig Impito ko monthly. At paano ko ba lalagyan ng pera yung aking GCash dito sa South Korea? Kaya napaka-importante na nandiyan pa lang kayo sa Pilipinas ay gumawa na kayo ng GCash. Mag-sign up na kayo sa GCash. At dito, basta ang importante ay may dala kayong may SIM card kayo na galing sa Pilipinas. Madali lang naman yan. Bago kayo umalis sa Pilipinas, yung SIM card ninyo dyan sa Pilipinas ay loadan ninyo ng 100 pesos bago kayo umalis. Siguro, halimbawa, ang alis nyo bukas, ngayong gabi, loadan nyo ng 100 pesos. Pagdating nyo dito sa South Korea, kahit hindi ninyo i-roaming yan, ay automatic yang nagro-roaming. Ganun yung mga kabayan. Tapos ito, ano yung ginagamit ko para mahulugan ko ng pera itong GCash ko? Ang gamit ko mga kabayan ay yung remittance app. Sa remittance ako naguhulog ng pera, yung JRF. Diyan ko hinuhulugan yung GCash account ko. Tapos pag pumasok na yung pera sa aking GCash, ay ididiretso ko na, uhulugan ko na ng aking Pag-ibig to savings. Ang sweldo ko dito sa South Korea, kalimitang linis ko ay 90,000 pesos. Kumbaga ang sweldo ko ay nasa gitna lang. Merong iba dito na sumusweldo ng mas mataas kaysa sa akin, at merong iba naman na sumusweldo ng mas mababa kaysa sa akin. Yung sweldo ko na 90,000 monthly
linis na yung mga kabayan. Kaltas na yung mga insurance, yung tax, kuryente, tubig. Mababawasan pa yan ng budget ko dito at ng budget ng pamilya ko sa Pilipinas. Yung iba magtataka bakit paano nakakaipon si kuya ng ganyang kalaking pera sa loob ng isang buwan, nakakapaghulog sa pag-ibig ng ganyang kalaki. Hindi kasi pare-pareho mga kabayan ng sitwasyon ang mga OFW dito sa South Korea. Example ko naman ko sa akin. Kasi ako ay may 2 anak at sa public school lang nag-aaral yung 2 anak ko. Yung bunso ko ay elementary, tapos yung panganay ko na babae ay grade 11, at pagdating ng 2027, doon siya magka-college, at hindi ko alam kung pagdating ng 2027 ay mamimaintain ko pa rin yung ganong kalaking halaga or 40,000 monthly na hulog ko sa pag-ibig. Siyempre may pagbabago kasi mas malaki na ang gastos kapag may college.